init na balita mga kaboses ng masa, Senator Amy Marcos talagang dinidiin nga si Speaker Martin Romualdez na siya talaga ang mastermind ng People's Initiative. Matatandaan nga natin na marami ang tutol sa isinusulong na People's Initiative na ito, lalo na ang mga senador, kaya naman nagkaroon pa ng Senate hearing dahil sa nangyayari na di umano'y permahan na ang kapalit nito ay pera na kinulimbat lamang sa mamamayan. Dito na nga nilaglag ni Mr. Oñate si Tambaloslos dahil sa naganap na meeting nila patungkol sa People's Initiative sa mismong bahay ni Speaker Romualdez. Kaya naman, todo ang inis ni na Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa dahil sa kahit bisto na ay sinusubukan pa din nilang lokohin ang mga tao at ipakitang sila ay inosente daw. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! No? 7 taon din yata ako nag-aaral. Napakatagal po. Umulan, yung tipong nasa classroom ka, hindi mo alam na umulan. Paglabas mo, bahana. Pero wala pong nananawagan na sisihin yung mga mayor, sisihin yung, di ba? Buong, ang laki pong parte ng Mindanao, yung binaha. Ang alam ko po, yung mga Duterte namuno po ng matagal na panahon sa Davao City. Natural calamity. Kaya makikita nyo po Ngayon ko po napatunayan na yung mga marami pong mga supporter ni Pangulong Marcos, lalo na po yung mga kakamping at mga dilawan, mahina talaga kukote. Una, hindi nila alam ang Davao. Pag sinabing Davao, akala nila isa lang po yung Davao. Yung Davao City po, yun, iba po yun sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Davao Region. No? Parang ganito po yan, para mas maunawaan nyo. Sa atin, sa NCR, National Capital Region, hindi po buong NCR ay Maynila. Isa lang po yung Maynila sa mga syudad. So sana naintindihan nyo. Nakakatawa talaga magbasa rito sa Style mo, bulok badong. Again, no, sa mga ayaw po. Sa mga ayaw po sa aking ginagawa. Labas na po kayo agad. Bakit nyo pinoproblema yung sarili nyo? Okay, punta na po tayo rito sa panawagan ng mga taga Bicol. No? Ito, sige, pagbigyan po natin. No? Bicol Solons call for end to Senate inquiry into People's Initiative. No, bakit po nila tinututulan? No? The current Senate hearings on PI process initiated by private groups long yearning for charter change in which the House of Representatives and its leadership have surprisingly and unfortunately become the subject of inquiry. Okay. So, naging subject daw po ng inquiry yung mga taga-House of Representatives, yung mga congressman. Contravene interparliamentary courtesy and wreak of undue interference by members of one chamber in the official acts of legislators belonging to the others. Okay. No? So sinasabi po nitong si Congressman sino ba tong congressman na to? El Rey Villapuerte, no? Na sana tigilan na ng Senate dahil wala na siyang yung interparliamentary courtesy, no? Magkaiba po yung House. 'Di ba? Sabi, bakit po ba kayo nagagalit kung matalino po ako? Mga taga-Facebook,
Huwag po kayong magalit pag may matalino kayong naririnig. Ano po magagawa namin? Matalino po kami. Nagagalit sila. Bakit daw ang talino ko? Oh, ano pong magagawa nyo kung matatalino kaming mga Duterte vloggers? Ito sinabi ng mga taga Davao. Kami sa Davao nagkaisa sa oras ng trahedya. Wala kaming pake sa presidente dahil wala naman siyang pake sa oras na to. Sa hirap ng taga Mindanao. Mas mabuti nga mahiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas. Yan, taga Davao po yan. Na pamamahal ng walang kwentang gobyerno. Yan po sinabi ni Cliema, Nodge Cliema. Hello, test mic. Mic test. Pakisabi nyo naman po kung okay na po yung ano. Pakisabi naman po kung okay na. Hindi maniniwala sa yung mga tao eh. Sasabihan mo ko na bobo. Araw-araw ka narito. Araw-araw ka nanonood. Ano pa naman yan? Di mas bobo ka. Biri mo. Nanonood ka sa bobo. Ako hindi ako manonood sa bobo eh. Yung araw-araw ka nanonood tapos sasabihin mong bobo yung pinanonood mo. May tama ka. Okay, maraming salamat po. Baka napagod na to. Baka pagod na yung mic na yun. Sinasabi po ni Villapuerte na bakit tila yung tinutumbok ng inquiry ng Senate yung mga congressman. Yun po lumalabas eh. Yun po ang lumalabas, no? Ang nagsasalita yung mga tao. Pumirma po kami. Sino nagpapirma? Si ganun po. Kaninong tao yan? Dun tao po ng congressman. Okay. Yun yung sinasabi namin eh. Hindi talaga po pwedeng hindi kayo ma-involve. Kasi ang problema po, pasensya na kayong mga congressman. Alam na po ng lahat ng tao na may involvement kayo dyan. Alam niyo, hindi nyo naman maluloko yung mga Pilipino. May social media na po eh. No? Yung mga sinabi nyo noong December, inuulit lang namin. Gusto nyo ulitin ko yung mga sinabi ng mga congressman noong December? Sumakit ang dibdib. Okay. Pasensya na po kayo ha. Nakakatawa tong mga tao rito sa YouTube. Okay, balik na po tayo rito sa sa pag-angal po nito ng mga Bicol congressman. He emphasized that the investigative actions of Senate against members of the House breached the mutual respect and civility expected in the bicameral setup of the Philippine Congress. So ang gusto niya po ay magkaroon po sila ng paggagalangan, di ba? Igalang niyo naman yung mga congressman kasi kami dinidiin niyo. Yun yung gusto niyang sabihin eh. Pinalalabas ninyo na kami yung may kasalanan. Di ba? Okay. The call to halt the Senate's investigation reflects the House's desire for a collaborative effort to enact significant economic reforms. Okay. Diba? Ang ganda ng sinasabi nila kung yan lang po yung sinasabi nila. Pero wag na po tayo magkunwarian. Ano po yung sinasabi kung wag magkunwarian? Congressman El Rey Villapuerte. Sa People's Initiative na pinapipirmahan ninyo, ang mangyayari po, kung yan po ay mapapatupad, halimbawa po magbabago tayo ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, ayon dyan sa pinapipirmahan na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang dati separate voting bicameral, no? Yung Senate, sabi nga ni Senator Amy Marcos, kahit pagpapalit lang ng kalye,
Kahit kahit pagpapalit lang po ng kalye, separate po yung voting. Ibig sabihin, iba yung boto ninyo sa Kongreso, sa House of Representatives, iba naman yung boto nila sa Senado. Kasi konti lang sila eh. 24. Di ba? Tapos kayo 300 plus. Ang gusto ninyong mangyari, ang gustong mangyari ng PI, gawing isa na lang ang boto. So yung isang senador na binoto ng 15 million, yung pinaka mababa, ay binoto ng 15 million at ang isang congressman na binoto lang sa kanyang distrito, no, na 200,000, parehong isa lang ang boto. Sa tingin niyo po ba makatarungan yun? 'Di ba sinasabi po ninyo na dapat igalang ng Senado yung Kongreso. Samantalang yung People's Initiative, no, na malabas na po ngayon ang katotohanan, kayong mga congressman ang may pakana, ay tanggalan ninyo ng power actually yung Senado. Very powerful yung Senado. Binoto yan ng Pilipinas. 24 lang sila na binoto. Kayo po, binoto separate voting. No? Magkaiba yung boto ng Senado at saka Kongreso. Bakit po magpapapirma kayo na isahin na lang yung yun po ang nakikita namin na mas walang paggalang sa Senado. Magiging katumbas na lang sila yung boto nila ng isang Congress. No? Kayo po yung nagpakita ng kawalang respeto sa Senado. Tignan niyo po yung sinasabi na ng inyong speaker. Inuulit-ulit natin eh. Wala kayong pakalam sa People's Initiative. Magtrabaho kayo. Wala raw pakialam. Bakit hindi niyo papakialaman yung People's Initiative? Ilan lang po yung pipirma sa People's Initiative. Tapos yun na masusunod. Sila po binoto po ng pangkalahatan. Tapos ang masusunod, yung 3% lang per district na nagsasabi na isa na lang ang botohan. Hindi po obra yun. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa nating topic. Ito pong ating pangalawang topic, nung nakaraan, tinalakay po natin kahapon, nagbigay po ng pahayag itong UN rapporteur, no? Si Miss Khan. Ano bang pangalan nito ni Miss Khan? Nakalimutan ko. Lagi ko nakakalimutan. Elizabeth ba? Ayon po sa kay Miss Khan, ito yung niya, ito yung gist ng kanyang pinaglalaban no. Dahil daw ngayon ay mayroon ng nagsisimula na yung proseso ng peace, yung peace process, no. Nagkakaroon na raw tayo ng peace talk. Irene Khan pala. Okay. Si Irene Khan, pumunta po siya rito, UN rapporteur. Hindi ko po alam kung sino nag-imbita sa kanya. Malamang isa diyan sa mga kalaban ng gobyerno nag-imbita diyan. No? Tapos aral-aral. Ito po ang na-realize ko no. Pinag-report niya kasi UN naman siya. Di syempre kagalang-galang naman. Kaya po lahat na po ng mga may mga sapaw sa ulo pupunta sa Pilipinas para magkaroon sila feeling nila very powerful sila. Kasi sa ibang bansa hindi nila pwedeng gawin yan. Hindi niyo ba nakikita? Pupunta sila dito, didiktahan yung ating gobyerno kung ano yung trip nilang gawin. Okay. Ito po, pinag-aralan niya, kinuha niya yung mga panig. Sabi nga ng mga NTFL, puta, binigay namin sa kanya ang lahat.
ng accomplishment ng NTF-ELCAC. Ano po ba yung NTF-ELCAC? Pinaliwanag daw nila. Ano yung tagumpay? Ano yung whole of government approach? No? Bakit wala na pong insurgency sa maraming lugar? Insurgent free na? Dahil po yan sa NTF-ELCAC. Ibig sabihin, pinaliwanag nila, nagbigay sila ng mga patunay, mga ebidensya, no? Kay Irene Can na ito po yung ginawa ng NTF-ELCAC para po matapos yung 55 years naming problema sa insurgency. In fact, sinasabi nila, ito yung pinakamatagumpay, no? Pinakamatagumpay na proyekto ng gobyerno laban sa insurgency. Pinaliwanag daw nila, ang tiyaga nilang magpaliwanag kay Irene Can. Kaya nagulat sila nung ang laman ng rekomendasyon ni Irene Can ay buwagin yung NTF-ELCAC. At ang hindi pa katanggap-tanggap ayon dito sa mga taga-NTF-ELCAC, pinaliit ni Irene Can yung NTF-ELCAC na mga red tagger lang. Yun lang po, parang ang papel lang po ng NTF-ELCAC mag-red tag lang. Nawala na po yung mga nireport nila. Ang pinakinggan po yung mga nagsasabing ni-red tag sila. Tapos ang rekomendasyon na kagad, buwagin na yung nagre-red tag na NTF-ELCAC. Ano po ang nakakatakot dito? Ang nakakatakot dito, kung si Tatay Digong po ang presidente, mumurahin lang yan. PI ka. Huwag ka nang babalik dito. Irene Can. Tsaka Can. Huwag ka nang pupunta rito. Huwag kayong makialam sa amin. Di ba? Nilulutas natin yung problema natin. Wala po silang tulong na binigay laban po sa insurgency. Kusa po tayo, mga Pilipino, naglulutas ng sarili natin problema. Tapos papasok sila dito, may preconceived notion na sila. Tanong nyo nga po, bakit po narito yan? Ano yung purpose niya? Ngayon, alam na natin kung ano yung purpose. Ngayon, ire-report niya po yan sa UN. Ano po yung ire-report niya? Yung NTF-ELCAC ay nagbabiolate ng human rights dahil nagre-red tagging. Yun po ang pangunahin niya, kaya pinabubuwag niya. Unfair po ba yung mga dayuhan? Unfair yung mga dayuhan. Di ba? Kasi iba po yung kultura nila. Sa kanila, binibaby po lahat. Lalo na kung European, taga-UK yata yan o hindi ko alam. Lahat sa kanila, binibaby nila. Kaya sasabog na lang yung Europe eh. Hindi nila maaawat yung mga tao riyan. Iba po yung kultura natin sa Pilipinas. Alam po natin yung nangyayari. No? Yung sinasabi nila, bakit nakakulong? Pinuntahan pa po yung mga nakakulong na may mga kaso. Bakit nakakulong itong mga to? Mga aktivista lang pala. Hindi po nila naintindihan. No? Yung mga sinasabi nila aktivista, hindi lang simpleng aktivista. Okay. Isa pa. Yan din po ang dahilan. Alam ko marami na po sa inyo na unawaan na ngayon. Bakit tayo tumututol sa ICC? Kasi bago sila pumunta rito, may preconceived notion na sila na masama yung ginawa ni Duterte. Dito po iba po yung kultura natin sa kultura nila eh. Si Duterte po gusto pong iligtas yung mga biktima ng mga adiksyonist. Kaya po siya nag-conduct ng war on drugs. 'Di ba? It's between human rights and human rights ng mga kriminal at versus human rights ng mga inosenteng sibilyan. At namili po si Pangulong Duterte, napipiliin niya anytime yung inosenteng sibilyan laban sa human rights ng mga kriminal. Hindi po nila maiintindihan yan.
ng mga Europeans. Kasi sa kanila, pantay lang po. Human din yan, human din kayo. Magkaiba talaga. Ang isa pa nilang hindi naintindihan, yung rehab-rehab, yung tinitira po ng mga tao. No? Sa kanila, dahil mayayaman silang bansa, ang tinitira ng mga addict doon, natural din, di ba? Cocaine, marijuana. Meron pang point of ano, no, yung pwede ka pa talagang ma-rehab. Sa atin po ang mga tinitira ng mga addictionist, pampatuyo talaga ng utak. Shabu, di ba? Paano mo i-rehab yun? Yun po yung sinasabi natin na danger, na yung magdidikta sa atin, yung iba po yung kanilang culture. Totoo po, iba po talaga sila. No? Kaya sa kanila ang pagpatay, kahit nililigtas mo pa yung mga inosente civilian, pagpatay pa rin yan. Ano ba yung yung meron ako nakitang yung firefighters nang magre-rescue kasi sa Amerika kasi ito po pinakamagandang halimbawa. Yung firefighter, yung mga bumbero, kasama kasi sila, pati po kasi pagre-rescue, gawain po yan ng mga bumbero dito sa atin. Ang alam ko, bumbero, tagapatay lang na sunog. Pero sa kanila, pati yung mga rescue, bumbero. Nag-illegal park doon yung bumbero. Dahil nagmamadali, hinuhuli po habang nagre-rescue sila. Alam niyo kung ano dahilan? Dahil nagparking yung bumbero, magiging po yan, pag may emergency, nakaharang siya sa mga tutugon sa emergency. Yun na nga yung emergency. Sila na nga yung tumutugon. Alam niyo po yung ibig sabihin? Ganun po sa kanila, hindi nila maintindihan yung ginawa ni Pangulong Duterte na niligtas niya yung mga laging nabibiktima ng mga addictionist. Yun po, kaya po tuwan-tuwa. Hindi ba nila naisip bakit very popular si Pangulong Duterte sa mga tao sa Pilipinas? O kaya ganyan po yan. Ganyan din po kung paano po mag-isip tong UN rapporteur na mas importante sa kanila kaysa malutas natin yung problema natin sa NPA, mas importante sa kanila yung hindi mo sila nire-red tag yung mga kakampi. Ay, nire-red tag kami. Naku, against sa human rights. Kasi hodang meron pa rin tayong problema ng NPA. Huwag mo lang i-red tag yung mga kakampi ng NPA dahil hindi sila NPA. Yun ang importante sa kanila. No, yung masaktan yung damdamin. Paano po yung Paano po yung nasasaktan na nababaril na namamatay dahil po sa insurgency? Hindi nila maunawaan yan kasi wala naman silang problema ng insurgency. Meron po ba sa UK, sa Europe na grupo na NPA? Hindi po nila maunawaan yun. Ang nauunawaan nila, putya sa kanila. Kita nyo po paano nila maunawaan yan? Sa kanila, pag tinawag kang he at gusto mong tawagin kang she, away na sa kanila. Nalalabag na yung karapatang mong tawagin ang sarili mong she. Pronoun lang sa kanila, matindi na galit nila. Ganyan po sila kabaliw. No? Pag yung sinabi, dineclare niya na may bigote, nakasuot pang babae, ako ay babae. Kinakailangan mo igalang na siya ay babae. Yan po ang pinagmulan nila. Yan ang magpapasya sa atin kung anong gagawin natin dito sa Pilipinas. Yung pronoun nyo nga, hindi nyo maintindihan. Babaeng babae kayo, lalaking lalaki kayo, tapos gusto nyo lang sabihin. Dideklara lang po nila. Alam nyo po, yung mga transhuman, akala natin nung una, pag sinabing transhuman,
nagpaputol ka, nagpabiyak ka, yung dati mong yung sa Pototoy mo, yung lugar ng Pototoy mo, pinagawan mo ng kaya ka transhuman. Hindi po pala. Sa Amerika at sa Europe, pag sinabi mong woman ka, yun na, yun transhuman. Kahit may lawit ka pa. Yan, ganyan mga tao ang magpapasya sa ating justice system. Sa kanila po, katanggap-tanggap yan. Tanong ko sa inyo, sa kultura natin, may lawit yang tao. Iihi sa SM na pambabae. May lawit siya. Iihi sa pambabae dahil diniklaran niya na babae siya. Uubra ba sa atin yun? O yun po ang kultura nila. Tapos sila yung magpapasya rito. No? Yung ganong kultura, sila ngayon yung magpapasya kung anong nararapat sa atin. Kaya sakit na sakit sila. Ni-red tag kayo, kawawa naman kayo. Dapat ipatigil na yung na yan. Ipatigil na yung NTFL kak na yan. Naku, tinawag ba kayo? Red tagging niya. Naku, kawawa kayo, kawawa. Kawawa raw. Kawawa yung mga nare-red tag. Paano yung problema namin ng insurgency? Wala silang pakialam dun. Pumatay man niya, magkapatayan man araw-araw, basta ang concern lang nila, huwag nyo silang i-red tag. Kasi papatanggal namin kayo. Yan ang magpapasya sa atin. May kulturang igagalang mo. Sinabi, babae ako. Kahit meron ako malaki pa ari ko sa'yo, babae ko. O, ganun po kultura nila. Sino po yung mga taga-Europe dito at taga-Amerika? Ginagalang po sa kanila yung mga utak ng baliw. Dito po sa atin, baliw po yung may utak na ganyan. Sa kanila, hindi. Yan ang normal sa kanila. Tapos sila magpapasya sa atin. O Habilio, magsalita ka. Yun ang gusto mo magpasya sa kultura sa natin. Justice system natin. Pag diniklara nilang babae sila, kahit mas malaki pa titi niya sa'yo. Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Anong papatupad nilang tamang batas? Mga baliw sila. Hindi po normal yung utak nila sa atin. Di ba? O, yun po yun eh. Kaya different culture, iba po yung valuing natin sa valuing nila. Tapos, ang ginagawa nila, dahil sila po European, sila po yung mga Amerikano, sila po yung mga puti, pupunta dito, didiktahan tayo. Oy, kayo nga, buwagin nyo na yung NTFL kak nyo. Nasasaktan tong mga tinatawag nyo, nire-red tag nyo. Masakit sa damdamin nila. Nilalabag nyo yung kanilang karapatan. Nilabag yung karapatan. Paano yung mga gusto naming mabuhay ng desente? Matapos na yung barilan, matapos na yung gera sa kanayunan. Wala kaming pakialam dyan sa gera. Ang concern namin yung damdamin nitong mga to. Tinawag nyo sila, hindi naman sila. Tinawag nyong pulahan, hindi naman sila kulay pula. Yun po ang concern nila, yung mga tawag-tawag. Sa atin po wala yun eh. Di ba? Sa atin, if you talk like a duck, if you quack like a duck, if you walk like a duck, you are a duck. Sa kanila, ang dami. Kahit meron kang mas malaki pa yung pototoy mo kaysa kay Badong. Pag diniklara mo na ikaw ay babae ako, bakit na kailangan babae siya? Kinakailangan nating igalang yan. Igalang, tubuhin nyo yan para matino. Iihi na ngayon. Saan po kayo pupunta? Iihi ako, babae ko eh. Babae ka? Tubuhin nyo. Titino yan. Yun ang kulang sa kanila eh. Palo. Iba yung kultura nila. Tapos sila magpapasya sa atin. Yan ang problema. O ano pa? Tignan nyo. Marami tayong pinasunod nila tayo sa mga mali. Matagal na po yung mga Ilocano, matagal na po dyan sa Baguio, matagal na po yung mga Igorot kumakain ng aso.
culturally. Dumating yung mga ano, ay bakit nyo kinakain yung mga aso? Di ba ano yan? Pet namin yan tapos kinakain nyo. Ganun ba? Di gagawa kami ng batas na bawal ng kainin ng aso. Tignan nyo. Pero may nag-question ba sa kanila? Bakit kayo kumakain ng baka? Hindi nyo sila pwedeng questionin. Kasi lahat ng culture nila, lahat ng kanilang pananaw, tama lagi. Bakit pag nagpo-protesta kayo, nakahubad yung mga babae nyo, nagpapakita ng dodo? Ako hindi ko tututulan yun, pero anin ko sila, pipigilan ko. Uy, stop it! Stop it! Don't do that! Don't protest! Ilan na nagpo-protest? Sa atin, pwede ba yun? Hindi po pwedeng i-apply nyo yung ang tawag po diyan, cultural imperialism. Yung mga pananaw ninyo, ayaw nyo nasasaktan sa salita. Ay, tinawag silang pulahan. Ay, human rights. Human rights yung mukha nyo. Paano po yung mga kaguluhan po sa sa ambusan, yung mga engkwentro po ng militar tsaka ng mga rebelde. Paano po yun? Ay, wala kaming pakialam dyan. Ang concern namin yung nasaktan sila, tinawag nyo silang pulahan. Marami po silang ginagawa na hindi katanggap-tanggap sa atin. Pero bakit sila ang dapat magpasya? Di ba? Kutya, ang dami ko na nakita nagpo-protesta, nakahubad. Katanggap-tanggap ba sa atin yan, sa tingin nyo? Nakialam ba? Sabi naman ni Habilio, nakialam ba sila? Oo! Tanga ka ba? Hindi mo ba alam? Lagi sila nakikialam. Yung presidente mo nga dati, si Apo Lakay, dinala nila sa ibang bansa. Mga US. Alam niyo po, iba po yung UN rapporteur, iba po yung United Nations. United Nations, okay po yan. Gusto natin yan. Yung rapporteur, ayaw po natin yung po. Kay rapporteur, wala nang... Sa totoo lang po, maraming problema ng ibang bansa. Punta kayo sa Ukraine, punta kayo sa Israel. Doon may pakinabang kayo doon. Doon nyo sabihin, ay, bawal yan. Bawal nyo silang sabihan. Sabihan, puta, pinapatay ng mga tao ron. Wala po sila sa realidad ng buhay. Ako, kasi yun ang gusto kong, alam nyo, ayan, si Amik, taga-Europe yan, taga-UK yan. O, di ba? Iba po mga protesta doon, hindi po tayo Yung different culture, ini-impose nila yung culture nila sa atin. Ewan ko nga sa totoo lang, dapat nire-resist natin yan. Kumakain kami ng aso bago nyo kami nasakop. Nung nasakop nyo na kami, porket hindi kayo kumakain ng aso, pagbabawal na. Wala po akong makaing aso sa Baguio City. Nung dati, nung araw. Sa Baguio City, mga karinderya, may aso ko na bibilan. Kakain ka na aso, isa yan sa mga dinadayo ko, mga pagkain. Wala na ngayon. Bakit? Bawal na Bakit pinagbawal? Culture natin yan. Kasi na tayo, nadidiktahan pati yung pag-iisip natin. Ano yung dapat natin gawin? Sa totoo lang, tama naman yun O bakit ba tayo, alam nyo, eto real talk yung mga Europeans at mga Amerikanong puti, ano ginagawa sa beach? Bakit sila nakahilata dyan?
Anong ginagawa nila sa beach? Nagsa-sunbathing. Bakit? Masyado silang maputi. Hinahabol nila yung kulay natin. Pero tayo naman, putya, umiinom pa tayo para pumuti. Nagpapatan sila. Tayo baliktad. Gusto natin pumuti. Ayaw natin maaarawan. Diba? Baliktad eh. Putya, nasa Boracay ako nung nakaraan eh. Pag mga Europeans, ang babata, sangkatutak, mga 20 piraso. Putya, nalula ako. Pagkat tinitignan ko lang yung sunset, biglang na naghubara na sa mga harap ng camera ko. Walang pakialam. Ayos yan. Kaya dapat hindi kayo makialam sa amin kasi meron kaming mga hindi nauunawaan na ginagawa ninyo. Halimbawa, simple lang po. Sa tingin nyo ba sa atin magkakaroon ng barilan sa loob ng mall? Paano magkakaroon ng barilan? Kita nyo naman yung mga gwardiya natin sa SM. Disabog lahat. Sa tingin nyo ba may looting na magaganap sa atin sa SM? Merong mga tao pupunta, kukunin yung mga malalaking TV, lalabas lang. Sa tingin nyo, mangyayari dito sa Pilipinas yan? O bakit po hindi nila mapigilan yung looting sa bansa ninyo? Papasok yung mga tao, kukuha ng malaking TV, wala kayong magawa. Bakit? Wala kayong gwardiya, wala kayong baril. Dito mo gawin yan. Kung pupunta ka sa SM, magkukuha ka ng tapos wala kang pakialam. Ano sa tingin nyo mangyayari? Nakita nyo yung mga gwardiya sa SM, kung ano yung baril nila, disabog. Para maunawaan ng lahat na bawal ka magnakaw sa SM. Kultura yun eh. Sa inyo, hinahayaan nyo yung magnanakaw kasi may human rights. Puta, pag sinaktan mo pa yung magnanakaw, madedemanda ka pa eh. Bakit mo binugbog? Ninanakaw po yung TV namin. Puta, human rights yan. Human rights? Ninanakawan ka na, human rights? Dito mo gawin sa Pilipinas yan. Bakit sila ngayon na magpapasya? May mga sapaw sila sa utak. Diba? Nakaw dito, nakaw dun, oh. Ang tatapang ng mga tao, kukuha ng mga TV, walang pakialam, oh. Tapos kayo magpapasya dito sa amin? Ano laging pinagtatalunan? Ano laging pinagtatalunan nila? Wag mo, don't call me, I am they. Ayaw niyang tawaging he, she. They daw siya, they. They? Ano ka, araw? Hindi na siya she. Hindi na he. They daw siya. Mag-isa lang siya, they. Sabi ko, masasama ang mga sapaw ang utak. Umaangal yung mga manlalangoy ng Amerika, yung mga babaeng manlalangoy. Bakit? Merong transwoman, siya na nagcha-champion ngayon. Pucha, transwoman, malaki edits. Naliligo daw sila. Yung mga babae palang swimmer, naliligo ng sabay-sabay na nakaubad. Nakiligo daw sa kanila na hubot-hubad din. Ang laki daw ng barote. O yan ang normal sa inyo. Tapos kayo magpapasya rito kung anong dapat namin gawin. Ayusin nyo muna yung mga bansa nyo. Di ba nabalitaan nyo yan? Totoo yun. Wala na ngayon manalong babae sa women's swimming competition. Yung rank niya, sumasali siya nung lalaki pa siya. Pang 117 siya sa mga lalaki. Nung sumali siya sa mga babae, siya na number 1.
Tapos nagpo-protesta yung mga babae. Yung mga babae pa ngayon ang may problema. May termino sila eh. Yung wala silang nakalimutan ko kung ano yung tawag din. Yung kinakailangan mo tanggapin yung katotohanan na putan, laki ng di ba? O tapos sila magpapasya dito. Sa Europe, tignan nyo nga. Kayo, ICC, magpapasya dito sa amin. Ano ba ginagawa nyo sa adik nyo? Dahil mayaman kayong bansa, nasa parke yung adik nila, binibigyan na nila ng droga. Sa may Amsterdam, bakit binibigyan nila pati heringgilya? Kasi pag hindi nila binigyan, nagpapasahan ng heringgilya, nagkakahawahan ng AIDS. Ayaw nilang magkaroon ng AIDS yung mga addict nila. Pucha. Kaya sinusuplayan nila ng mga droga dun sa isang parke. Libre droga. Kanya-kanyang heringgilya para daw hindi maghiraman. Baka kasi may AIDS yung isa, mahawa sila lahat. Concern sa citizen, yan ang concern nyo. Kaya hindi nyo maunawaan kung bakit nagwa-war on drugs. Kasi kinukonsintin nyo yung mga addict nyo eh. Dito sa amin, wala kaming pambigay ng libreng kung pwede rin dito sa amin yan eh. Sino namang magtatrabaho pang addict? Susuplayan nyo kami? Sige po. Dito lang kami. Kaya tahimik sila. Hindi nagnanakaw. Ano need nila magnakaw? Sinusuplayan nyo ng droga. Dito sa amin, may supply ba rito? Wala. Addict nga, kailangan nilang tumira. Kaya gagawa sila ng krimen. Kaya hindi nagkikrimen sa inyo yung addict kasi sinusuplayan nyo. O tapos, pag nilalabanan namin, pag may war on drugs kami, masama sa inyo? Sino mas masama sa atin? Yung ayaw konsintihin ng droga o kayong konsentidor? Huwag tayong ini-impose nyo lang, akala nyo tama yung inyong mga kultura. Cultural imperialism. Mali yan. Gawin nyo muna normal ang mga utak nyo. Tanggapin nyo muna yung may lawit